Ang pangalan ko ay Alessandra, dating OFW sa bansang Qatar. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko noong nagtrabaho ako sa abroad. Nangyari ito taong 2011. Noong mga panahon na iyon, maglilimang buwan na ako nagtatrabaho bilang kasambahay sa bansang Qatar. Sa kasamaang palad ay napunta ako sa mga malulupit na amo. May 2 silang anak na parehong nag-aaral sa primarya. Bali 5 kaming lahat ang nakatira sa iisang bahay. Bilang isang OFW ay hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko. Nag-iisa lang akong kasambahay kaya all around ang trabaho ko. Ako ang tagapaglinis ng buong bahay mula 1st floor hanggang 3rd floor. Ako ang tagapaglaba, ako ang tagapagluto at kadalasan tagapaghatid din ng 2 anak ng mga amo ko na nag-aaral nga sa primarya. Halos hindi ako makakain at makatulog ng maayos noon. Idagdag mo pa ang pananabik ko na muling makita at makasama ko ang aking pamilya sa Pilipinas. Pinagbabawalan kasi akong gumamit ng cellphone noon. At twice a month ko lang din pwedeng tawagan ng pamilya ko sa Pinas. At sa katunayan, kung hindi pa ako magmakaawa sa mga amo ko, ay hindi pa nila ako papayagang kontakin ng pamilya ko. Malupit ang mag-asawa kong amo. Tipong kaunting pagkakamali ko lang ay pinagbubuhatan na nila ako kaagad ng kamay. Sinisigawan din at minsan pa nga, hindi nila ako pinapakain ng ilang araw bilang parusa. Isang gabi, nag-iisa lang ako noon sa bahay ng mga amo ko. Bumisita kasi sila sa bahay ng kamag-anak nila. Nagkataong naglilinis ako noong mga sandaling yun ng sala nang makarinig ako ng isang hikbi. Noong una hindi ko yun pinansin, ngunit habang tumatagal, mas lalo yung palakas ng palakas kaya tuluyan na talagang napukaw noon ang atensyon ko. Hindi ko na nga rin maiwasang kilabutan dahil sino nga naman ang iiyak ng ganun kalakas gayong mag-isa lang naman ako sa bahay na iyon. Out of curiosity, sinundan ko kung saan yun nagmumula hanggang sa nakarating ako sa isang bodega. May kalakihan din kasi talaga ang bahay ng amo ko at may mini bodega sila sa mismong loob ng bahay. Nang makapasok ako sa bodega na iyon, ay sobrang dilim ng paligid kaya agad kong kinuha ang dikipad kong telepono at yun ang ginamit kong pang-ilaw. Matagal na kasing hindi ginagamit ang bodegang yon. Sira na rin daw ang switch ng ilaw. Hanggang sa mga sandaling iyon, may naririnig pa rin akong hikbi. Nagsisitaasan ang mga balahibo ko noon at ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang may naaninagan akong isang anyo ng babae. Agad ko naman yung tinapatan ng ilaw. Sunod-sunod pa akong napalunok sa kaba, ngunit nanatili ako sa kinatatayuan ko. Biglang umangat ang ulo ng babae at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko ang duguan nitong itsura. Nakalutang ang katawan nito sa hangin at doon ko lang napagtanto na mukha atang multo ito. Nanlaki ang mga mata ko, lalo pa nang bigla siyang magsalita. "Umalis ka na rito. Ikaw ang isusunod nila. Papatayin ka rin nila. Kagaya ko." Matapos siyang sabihin yun, bigla na lamang may kumalampag sa pintuan. Kaya sa pagkagulat at takot ay naitapon ko ang cellphone ko. Nang dadamputin ko na sana ang cellphone ko, bigla na lamang may humawak sa braso ko. Dahilan para mapasigaw ako. Ngunit napatigil lamang ako sa pagsigaw nang biglang magsalita ang amo kong lalaki at pinapalabas niya ako ron sa bodega. Dali-dali naman akong sumunod sa kanya sa labas. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi ng babaeng multo. Nang sumunod na araw, nakatanggap ako ng balita mula sa mga kamag-anak ko sa Pinas na iniwan daw ng asawa ko ang mga anak namin sa nanay ko at sumama na ito sa ibang babae. Noong una hindi ko sila pininiwalaan, ngunit nang marinig ko ang balitang yun sa mismong nanay ko at sa mga anak ko
ay halos gumuho ang mundo ko dahil nga sa nangyari. Nang dahil sa mga nangyayari sa pamilya ko, nakalimutan ko na rin ang tungkol sa babaeng kaluluwa. Sobrang sakit. Tipong ginawa ko naman ang lahat. Nagpapakahirap ako sa abroad para magbigay ng magandang kinabukasan sa pamilya ko. Ngunit nabalitaan ko na lamang na bigla na lang palang sumama sa ibang babaeng asawa ko. At ang mas matindi pa, tangay-tangay niya ang mga perang pinaghirapan ko. Idagdag mo pa na mas lalong laging malupit ang mga amo ko sa akin. Hanggang sa nangyari ang isang gabi na hindi ko inaasahan. Tahimik na umiiyak ako ng gabing yun sa kwarto ko nang biglang pumasok ang amo kong lalaki. Nabigla ako nang makita ko siya at hindi ko rin maiwasan na kabahan dahil sa paraan ng kanyang pagkakatitig sa akin. Napatayo pa ako mula sa pagkakahiga. Saka siya tinanong kung ano ang kailangan niya. Napangiti lang sa akin ang amo kong lalaki saka siya naglakad papalapit sa akin. Napaatras ako noon at kinabahan lalo ng tuluyan siyang nakalapit sa akin. Sinabihan ko pa siya na kung wala siyang kailangan ay pwede na siyang umalis, lalo na at malalim na ang gabi. Ngunit napangisi lang siya. Saka ako sinenya sana manahimik. Takot na takot ako noong gabing yun sa sobrang bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lang, sapilitan na pala akong ginagahasa ng amo kong lalaki. Nanlaban ako at sinusubukan kong kumawala sa kanya. Ngunit hindi sapat ang lakas ko upang makatakas sa kanya. Ilang beses niya pa akong pinagbantaan upang manahimik ako. Anito, kung hindi raw ako tatahimik, papatayin niya raw ako. Maging ang pamilya ko na naiwan sa Pilipinas. Wala akong nagawa kung di ang tahimik na humikbi. Nang magsawa siya sa pambababoy sa akin, ay kusa rin siyang lumabas ng kwarto ko at iniwan akong durug na durug sa loob ng kwarto ko. Bago pa ako nun mawala ng ulirat, naaninagan ko ang mukha ng isang duguang babaeng nakatayo sa tabi ng kama ko. Hindi ko alam kung namalikmatalam ba ako, ngunit naaninagan ko ang awa sa mukha nito. Bago ito naglaho, hindi ko na natiis pa ang pagpapahirap na mag-asawa kong amo sa akin. Kinabukasan din ng araw na iyon, tumakas ako ng bahay nila. At agad akong humingi ng tulong sa agency namin. Sa kabutihang palad, nakuha ko rin ng hustisyang hinangad ko. Matindi ang kasong pinataw sa mga amo ko, lalo na doon sa lalaking gumahasa sa akin, lalo na't nalaman din sa investigasyon na may dati rin palang kasambahay na pinatay ito. Bago pa ako makabalik sa Pilipinas, muling nagpakita sa akin ng babaeng multo na nakita ko sa bodega. Ngunit sa pagkakataon na iyon, nakangiti na itong nagpakita sa akin na tila ba nagpapasalamat dahil kapwa kami nabigyan ng hustisya. At yon ang huling beses na nagpakita siya sa akin. Makaraan ng ilang linggo, bumalik ako sa Pilipinas nang walang-wala. Hindi ko maiwasan na manliit sa sarili ko noon, lalo na nang sumalubong sa akin ng mapanghusgang mga mata ng nakakakilala sa akin. Hindi ko na nga rin nagawang ikwento sa pamilya ko ang tunay na nangyari sa akin sa abroad. Akala ko nga, hindi na ako makakabangon noon sa pagkalugmo ko. Ngunit isang magandang oportunidad naman ang kumatok sa pintuan ko. At nang dahil sa oportunidad na iyon, unti-unti na akong nakabangon at maging ang mga anak ko. Napagtapos ko sila ng kolehiyo at nakahanap sila ng magandang trabaho. Samantalang ang asawa ko, hayun, namatay na lang sa sakit ng walang nag-aalaga sa kanya. Pinabayaan din siya ng kabit niya. Karma, buti nga sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan, sariwa pa rin ang sugat sa puso ko. Sariwa pa rin sa aking alaala ang malupit kong mga naging karanasan sa abroad na minsan na ring nagbigay sa akin ng trauma at maging ang babaeng multo na aksidente kong nakilala sa madalim na bodega.
Ang mas mabuti lang nito, sa kabila ng madalim kong karanasan, ay hindi yun naging hadlang upang magpatuloy ako sa aking buhay.